Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito naman pong kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, magbibigay po ako ng aking personal opinion kung tama ba ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na arestuhin si Tatay Digong at ipadala sa The Hague, the Netherlands, sa ICC. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, silent viewers at supporters in my channel. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyong video nito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming supporters ng Tatay Digong, mga DDS, Pro Duterte ang sinisisi, pati na ang kanyang pamilya, si VP Sara, si Baste, si Pulong, at mga kamag-anak, bakit daw pinaaresto ni Pangulong Bongbong Marcos si Tatay Digong. Una-una, may valid reason po na according kay Bongbong Marcos na arestuhin si Tatay Digong kasi nag-request ang Interpol na tulungan sila sa paghuli kay Tatay Digong, and then may arrest warrant from ICC. Isa ring malaking reason na gusto talaga na ipa-aresto ni Pangulong Bongbong Marcos si Tatay Digong kasi araw-araw na ginawa ng Diyos, siya lang palagi ang binabanata ng matanda. Hindi ako nga makapag-isip bakit gano'n, Binabanata nila kahit sa kanilang kampanya, binabanatan si PBBM na hindi naman tumatakbo si Pangulong Bongbong Marcos as senador. May mga senador siya ng mga candidates pero hindi naman siya tumatakbo. Siguro akala nila kasi sobrang bait, hindi sila pinapansin, ay takot sa kanila. Diyan sila nagkakamali. May kasabihan nga guys na mas mahirap kalabanin ang taong matahimik kasi hindi natin alam kung ano ang kanyang pwedeng gawin sa atin. Okay? So, sabi naman nila, hindi naman daw sakop ng ICC ang Pilipinas, pero ang argument ng ICC from 2011 up to 2019, kasi nanalo si Tatay Digong 2016, hindi yun ang word of drug, sakop pa ang mga reklamo na hinain ng mga pamilya sa ICC, pinangunahan ni dating Senador Antonio Trillanes na tumatakbo ngayon bilang mayor sa Caloocan City sa Metro Manila. Maraming nga sila sinisisi nila marami nga hindi sabihan nga nila si Raulo si Trillanes kasi daw wala pa napansin sa kaso. So ngayon, nakikita talaga natin na tama pala ang mga reklamo ng mga EJK, victims at ni Senador Antonio Trillanes, dating senador. Yan lang po guys, please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo, ingat po tayo palagi. Please like and subscribe to my channel guys. Kita po tayo sa sunod na video. Paalam!